Magandang umaga po. Narito ang mga pangunahing balita ngayong araw. Gusto, araw-araw lang kami namamatay. Wala na bang ibang balita? Puro ganyan lang? Ano na naman ba yan? Samantala, May binaril na naman. ng Politika daw. sa bilang ang kawan at uyapan sa lansangan. Isang tindera ang sugatan matapos malaman sa armado umanong suspect kagabi. Ha? Sika ba tayo dito? Nakakatakot ng mga nangyayari. Usap-usapan din ngayon ang nawawalang 125 million pesos na pondo ng gobyerno matapos lumabas sa investigasyon na nagatos umano ito sa loob lamang ng ilang araw. 125 milyon? Ganun kalaki? Tapos sasabihin nila na walang pera para sa mga tao? Pera ng bayan yan, pinaghirapan ng tao. Tapos ano, nawawala? Isang motorsiklo ang napangga ng isang SUV kung ano'y konektado sa isang personalidad sa gobyerno. Wala pa rin opisyal na pananagutan hanggang ngayon. Kapag mayaman, lusot. Kapag mahirap, kulong agad. Ang tanong ng bayan, may pag-asa pa ba? Parang wala na talagang magbabago. Meron pa yan, Tay. Kung may maglalakas lang ng loob, nabaguhin yan. Nakakatakot naman yung balita kanina. Oo nga. Kaya nga gusto ko kayong umuwi parati ng maaga. Hindi lang delikado. Parang wala lang matino sa gobyerno. Paano kaya kung ako na lang ang gumawa ng pagbabago? Ano ibig mong sabihin? Paano kung tumakbo kaya ako? Ano? Hindi ka pwede sa ganyan. Hindi basta-basta papasukin mo na. Masyadong marumi ang politika. Ate, delikado yun. Nakita mo naman sa mga balita, di ba? Marami ang mga pinapatay at marami ang natatakot at nababahala dahil sa politika na yan. Wala tayong pera. Wala tayong laban sa mga makapangyarihan. Ayoko, hindi ka sasali sa ganyan. Hindi ko to ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa ko to kasi pagod na akong makita kayong nag-aalala araw-araw. Pagod na akong marinig yung balita, puro kasamaan lang. Maging maayos ang lugar na tinitira natin. Kapag tumakbo ako, hindi lang naman tayo ang manginilabang, pati na rin ang ating mga kababayan. At lalo na ang sistema ng politika. Tay, ikaw ang nagturo sa akin tumulong sa kapwa, di ba? Kung may mali, dapat itama. Alam ko. Pero anak, kalaban mo ang buong sistema. Yung mga opisyal na yan, kaya nilang gumawa ng masama para lang makuha ang gusto nila. Yan ang mga kalaban mo. Kung walang lalaban, mananalo talaga sila. Hindi pwedeng hayaan na lang natin silang gawin ang gusto nila. Ikaw, natatakot ka kanina, di ba? Oo. Gusto mo bang lumaki sa mundong ganyan? Ayaw. Kaya kailangan gumawa ni ate ng paraan. Hindi ko sinasabing madali. Hindi ko rin sinasabing ligtas ang gagawin ko. Pero sigurado ako na mas delikado kung wala tayong gagawin. Kailangan nating lumaban para sa tama. Hindi naman ako nag-iisa, di ba? Natatakot ako. Pero kung para sa tama, susuportahan kita.
Sigurado ka na ba talaga? Oo, tay. Sige. Hindi na magiging decision mo. Suportahan ka namin. No, ate. Alam ko magiging mabuti kang leader. Handa ka na ba, anak? Oo, tay. Para sa tama. Part 2, filing for Certificate of Candidacy po? Oo, para sa pagbabago. Naniniwala ako sa'yo makikilala na kakayanin natin. Hindi madali, pero kailangan para may ipakita sa tao na may pag-asa. Magandang hapon, Ma'am Isabela. Magandang hapon. Tapos niyo na po ba yung mga dapat natin gawin? Hindi pa nga eh. Ang dami pang gagawin. Ako na po gagawa ng iba. Ay, mabuti naman at nang mabawasan ang gawain namin. O, ito. Magpagawa ka pa dun ng mga ilang poster, ha? Ma'am Isabela, alam ko pong nahihirapan kayo. Lalo pat baguhan lang kayo sa eleksyon. Pero naniniwala ako sa inyo at sa inyong tiyaga. Alam kong mananala kayo sa eleksyon na to. Ipinapangako ko, maninindigan ako sa tama. Hindi lang sa salita, kundi pati sa gawa. Opo, Ma'am Isabela. Una na po ako. Sige, mag-iingat ka, ha? Tapos ka na ba? Ay, salamat ma'am. Nabawasan na rin ang ating gawain. Oo nga eh. Pampi na lang. Pila lang po na. Pila lang po. Kapakan mo! Pila lang po. Dahan lang. Ilang araw na ako hindi pa gumawa sa Naku nga eh. Wait lang ha. Titignan natin kung paano kita matutulungan. Mary, bigay mo nga sa akin ang gamot at nabibigyan ko si nanay. Eto na eh. Pang isang buwan ang po yan. Salamat. Akala ko wala na. Meron pa na eh. Hanggat nandito kami at handang tumulong, diba? Nawalan po ako ng trabaho. Nag-aaral po po mga anak. Baka po meron kayong maaaring resulta. Hindi man nag-aaral sa trabaho ang maibigay ko. Pero sa ngayon, tutulungan kitang magkano. Sa ngayon, tanggapin mo muna ito para sa pamilya mo. Maraming salamat po, ma'am. Malaking tulong po sa amin. Walang ano man. Miss, meron ka pa ba dyan? Tingin tayo yung mga anak ko, oh. Ay, pasensya na po kayo. Ito po para po sa pamilya niyo. Ayan. Ate, pwede po ba humingi ng tulong? Nasok na po kasi ako bukas. Wala ba? Nako. Ako na. Ito. Kasi
Siya ba to? Opo! O, ayan. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo, ha? Masa, maraming salamat po. Iba siya, hindi lang puro salita. Ramdam mo na sincere. Hindi ko man agad mabago ang sistema, pero ipinapangakong tutulungan ko kayo sa kaunting kaya ko sa kaya. Dahil ang totoong leader, hindi naghahangad ng kung anong posisyon bago tumulong. Sir, nagiging matunog na ang pangalan ng bagong politician. Marami na sumusuporta sa kanya. Ano? Hindi pwede ito. Paano nangyari ito? Hindi pwedeng isang bagong politiko ang apad sa harap ko. Sir, may mga tactics po tayo. Pwede... Hindi na pwede. Gawin ang lahat. Kahit ano. Sirain ang bagong politiko. Takutin ang mga tao. Pagbibigay ako ng pera para sa lahat. Mapahina lang ang kalapang. Sir, pwede rin po tayo gumamit ng radyo, social media at troll farms para siraan siya. Kapag paulit-ulit na maririnig ng tao at maniniwala. Exactly. Gusto ko ng epekto sa damdamin ng mga tao. Takutin. Pilitin silang magduda sa kanilang kandidato. Para sa huli, sa akin pa rin ang boto nila. Gusto ko ulat ang tao sa barangay, bawat pamilya, maramdaman ng pangamba. Dahil ang laban na ito, hindi lang proyekto o pera, kredibilidad at takot ang puhunan dito. Opo, sir, sisimulan na namin agad-agad. Lahat na pwedeng sirain. Sirain. So, ikaw palang magong politiko na gustong sumira sa sistema. Hindi ka mananalo. Hindi patas ang laban sa pagkakas na pinasa. Hindi po ito palakasan ng kapangyarihan o kung ano pa man. Serbisyo po ito para sa tao at maganda ang Alam mo ba kung ilang tao ang hawak ang bahay nito? Alam mo rin ba kung ilang tao ang kayo sa pag-sinabi ko? Isang putos ko lang. Naniniwala po ako sa patas na eleksyon at sa taong bayan. Patas? Sa mundo ay walang patas. Ay nagiguro at may kapangyarihan. Maganda ang sama ng pangyayari. Sayang. Ang mangyayari sa masama. Huwag na huwag niyo silang idadamay. Hindi ako ang magdadami sa kanya. Ikaw ang magiging dahilan kung bakit sila makapahamak. Uy, tara! Stop si Mayor, baka magbibigay ng pera! Tara! Opo, isa lang. Lahat kayong mabibigyan, basta nakalista ang pangalan. Sabi ko, wait, Naku, maraming salamat po. Malaking tulong yun. Huwag mo kakalimutan kung sino ang pumalit sa akin. Ma'am, 2 araw na po akong walang pasada. Ito, para ipag-ibig ulit. Salamat po. Ikaw lang po sa... Parang mali yata to. Huwag ka maingay, boy. Kailangan ko rin ng pera. Walang mali sa pagtulong. Simulan niyo ng pangangampanya sa radyo. Huwag kayong magpapapigil. Sirain sila.
Sirain lahat ng pwedeng masira. Gamitin niyo lahat laban sa kanila. Opo, sir. Gagawin namin ang lahat. Kami na pong bahala. Siguraduhin niyo lang na maramdaman nila ang takot at pagdududa. Balita sa'yo. Lumalabas na may aligasyon laban sa pagkakandidato sa barangay. Di umali sangkot sa korupsyon at maling paggamit ng puno. Tayo, source. May mga dokumento magpapatunay. Hindi malinis ang intensyon ng kandidato at kung itinatanggi ng kampanya. Tanong ng marami, may pangalang pagkatiwala ng bagong kandidato sa kapila ng gandong kontrobersya. Nagsisimula na sila. Bakit? Ano yun? Sinisiraan na nila ang ating anak. Ginagawa na ni Mayor lahat sa radyo. Sa lahat ng paraan. Bakit? Ano bang sinasabi? Ulit-ulit lang sinasabi. Totoo. Bagay, pero sa politika, kahit puro kasinungalingan, Kapag paulit-ulit pinaniwalaan ng tao. Gawin niyo itong malinaw at paulit. Lahat ng residente ay dapat makinig at matakot. Gawin niyo rin mukhang ngipin para paniwalaan nila. Ang bagong kandidato ay hindi karapatan. Ang kanyang pamilya at kaalyado ay maaaring makapinsala sa ating komunidad. Simula pa lang yan. Mayor, magandang gabi. Kailangan ko po ng pera. Wala na akong trabaho. Darating pa pong mga anak ko. Handa akong gawin lahat para sa pamilya ko. Kahit ano. Opo, Mayor. Mabuti. May pagawa ko sa'yo. Kapalit ito ay malaking pera. Ano yun, Mayor? May baguhang kandidato na gustong tumakbo ngayong eleksyon. Ayaw kong manalo siya. Ano pong gusto niyo gawin ko? Simple lang. Takutin mo ang pamilya niyo para hindi na siya tumakbo ngayong taon. Ito, para sa pamilya mo. Basta ayusin mo trabaho mo. Makakaano. Tumatakbo kandidato. tumigil na siya. Bakit? Wala naman kami ginagawang masama ah. May mga laban na hindi dapat pinapasok. Hindi lang siya ang masasakpan. Ang pinakamadaling target. Ba't ka umiyak? May lalaki. May dala siyang baril. Napatigil ka na niya. Baril? Oo. Lumala na talaga to. Hindi na lang paninira ang gagawin nila. Handa na silang manakit. Kasalanan ko. Hindi! Hindi mo kasalanan na lang. Hindi. Anak, ang mali hindi ikaw. Ang mali ang sistema ang kinahalaban mo. Pero sa totoo, delikado na talaga. Natatakot ako.
Natatakot ako para sa iyo, anak ko. Naku, Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Akala ko laban lang nagsalita. Nagbuhay na rin pala. Nak, isip mo pa rin kung tutuloy ka. Kung pipigil ako, nanalo sila. Natatakot ako. Ate, huwag ka lang mawawala. Hindi ako mawawala. Hindi. Ari mo rinig ko sa radyo? Baka totoo. Baka di nila ang dala niya dito. Hello. How are you? Have you finished your work? Yes, sir. Oo naman, boss. Reglado. Excellent. Naku, may sinaktan daw kagabi, volunteer. Delikado na to. Ayoko nang madama. Easy. Kaya ka na. Trabaho ka ko naman. Kahit ako na lang. Malabong sa inyo.
pamilya ko! Pamilya ko yan! Huwag! Maawa kayo! Huwag na ang pamilya ko! Gwen? Takot ako. Takot. Gwen. Pinakot ko. Gwen. Ayoko. Gwen. Isa. Dalawa. Takbo, Gwen. Takbo. Yun po yung nangyari sa pamilya ko. At sa ate ko na nagtangkang pasukin ang sistema ng politika. Hindi ko po malilimutan ang gabing yun. Isang gabi lang, pero binago nito ang buong buhay ko. Ang ate ko po ay hindi mayaman. Wala siyang makapangyarihang kaibigan at wala rin siyang malaking pera para sa kampanya. Ang tanging meron lang siya ay paniniwala na may pag-asa pa ang bayan. Ang ate ko po ay nanindigan para sa tama, pero sa isang sistema pulunan, tapos sa mga lingap kapangyarihan. Napakadaling patahimikin ang katotohanan. Sa tingin mo, may pag-asa pa ba ang pagbabago? Meron pa po. Pero nagsisimula ito sa bawat butante. Sa araw ng eleksyon, hindi lang pangalan sa balota ang pinipili natin. Pinipili rin natin kung anong kinabukasan na gusto natin mangyari. Isang kinabukasan ba na pinamumunuan ng takot, pera at kasinungalingan? O isang kinabukasan na pinamumunuan ng integridad, malasakit at tunay na serbisyo? Hindi sapat na magreklamo lang tayo sa gobyerno. Kailangan din natin tanungin ang sarili natin. Pinili ba natin ang tama? Bago tayo bumoto, kailangan nating magtanong. Sino ba talaga ang kandidato may malasakit sa atin? Sino ang kandidatong may malinis na intensyon? At sino ang gumagamit lang ng kapangyarihan para manatili sa posisyon?